Okay, re-react tayo dito sa latest na update patungkol dito kay Representative Zaldico, no? Naglabas na po siya ng statement, no? Kasi alam niyo naman hinahanap na siya, no, ng taong bayan, hinahanap na siya ng House of Representatives, mismo mga kasamahan niya. Hinahanap na siya ni Boji D ng bagong House Speaker. Tapos nalaman natin na pumupunta siya ng iba't ibang lugar ngayon. At parang sinabi na, nasaan ka na, Zaldico? Parang iniiwasan mo itong issue mo, no? Patungkol dito sa flood control anomaly. Ngayon, dahil hinanap nyo itong si Zaldico, nagsalita na po itong si Zaldico. Sabi niya dito, I have every intention of returning to the Philippines. I am also intent on belying the false claims made against me before the proper forum. Okay? Ang reason niya dito, wala siyang intention para takasan po ang kanyang mga issue. Yan ang sabi niya. At sabi pa nga niya, sa mga yung mga hearing sa Senado, no, na nagsasabi na binibigyan siya ng komisyon ng mga contractors, mga district engineers, ay sinabi po niya dito na lahat po na iyan ay false claims yan. Okay? So meaning to say, parang sinabi mo na ito, Zaldico, na sinisiraan ka. 'Di ba? Tapos may nakita pa akong balita patungkol sa kanya kanina na parang si Zaldico po ay parang humihingi siya ng understanding sa kanyang colleagues sa House of Representatives na i-extend ang kanyang pag-leave niya. Kasi ano raw, yung medical, yung hindi pa raw tapos ang kanyang operation. Parang ganun ang laman ng kanyang mensahe sa kanyang mga colleagues. So, ang makapagpatunay niyan na totoo ba itong mga sinasabi niya ay siya rin, 'di ba? Kasi kung sasabihin mo, Zaldico, na ikaw ay nagpapa-opera, ikaw ay ang tawag doon, anong tawag doon? May kinaugnayan po ang pag hindi mo pagsipot, no, sa mga sa house ay itong nagpapa-check up ka sa iyong sarili, nagpa-operate ka dahil sa inyong health issues, ay bakit nakikita ka na nag-transfer at transfer ka ng ibang mga lugar? 'Di ba? So siguro naman kaya mo na magpakita ka sa House of Representatives. Parang inconsistent kasi yung reasoning mo eh. Sasabihin mo na hindi mo na ikaw mag-face dito sa issues na ito kasi ikaw ay nagpapagamot pa o may operations pa. Diba? Pero kung nakikita ka sa airport, doon na nag-ano ka, nag-travel ka ng iba't ibang lugar. Diba? Kasi naiisip natin ikaw ay meron kang karamdaman pero fit ka for traveling. So parang di consistent yung mga reasoning ba, no? At heto pa ang if talagang wala kang if talagang hindi ka guilty sa mga akusasyon laban sa iyo ngayon, ay bakit parang hirap mong i-communicate? Yan ang pinagtataka eh. Tapos
meron pa talagang problema. Ito pa ha, ang isang issue pa. Meron pa talagang problema ang House of Representatives kung papaano ka tinitreat. Sabi ng iba ay parang biased na yung House of Representatives. Parang bini-baby-baby ka na eh. Di ba? Yung pag-treat nila sa'yo. May ipapakita akong video sa inyo na nag-explain siya ha kung ano ang kaibahan sa kalagayan noon ni Teves at sa kalagayan ngayon ni Zaldico. Kung gaano po ka-unfair ang treatment nila kay Teves at nila ni Attorney Harry Roque. Si Attorney Harry Roque, di ba? Maalala natin na contempt siya, di ba? Ang treatment ng House of Representatives kay Roque, ang treatment ng House of Representatives kay Teves, iba dito sa treatment ni Zaldico. Parang may special si Zaldico ngayon, special treatment, special attention ng House of Representatives, which is may logic naman itong nag-explain itong mama na ito. Ito ha, panoorin po natin. Sabay nating panoorin at intindihin nyo ang ibig niyang sabihin. Okay, pasok. Pansinin nyo yung House of Representatives ha. Member nila si Teves na magkaroon ng kontrobersiya, pinahanap nila. Sinuspindi pa nila. Dahil hindi pumapasok di ba? Ngayon, si Harry Roque, hinanap nila dahil sa contempt, di ba? Nang si Pulong nagpaalam para pumunta sa abroad, nirelease nila sa publiko yung itinerary ni Pulong kung saan siya pupunta. Di ba? Etong kay Zaldico, walang nakaalam kung kailan siya umalis at kung kailan siya mabalik. At hindi siya hinahanap ha, pero siya yung pinaka-controversial ngayon na kongresista. Pero walang nagsasalita, walang ang nakakalam kung babalik pa o hindi. Kinginan tong mga to. Kasabot siguro tong mga inayupak na to. Sayang ang bayot o bayot. Hanapin mo si Zaldico. Idol mo yun. Pansinin niyo yung House of Representatives. Diba? Which is may may argumento naman ng sinabi niya. Kasi yung nangyari ni Kong Pulong, no? Talagang pinagtripan si Kong Pulong at that time no? Talagang ang House of Representatives talaga ang nagbigay impormasyon sa publiko na saan pupunta si Pulong, kailan siya babalik, di ba? Pero itong kay Zaldico, wala, no? Hindi mo malalaman na nag-file na pala siya ng leave. Okay? Kung anong date, when siya babalik. So, unfair. Nung nangyari rin kay Attorney Harry Roque, di ba? Na talagang ang House of Representatives ay talagang trinabaho nila na mapauwi talaga itong si Attorney Harry Roque. Kasi kalaban sa politika di ba? Pero ito, hindi nila kalaban sa politika, kasamahan nila, kaalyado ng mga tabaluslos dyan sa House of Representatives. They are giving him very long extended na pasensya. Okay? Diyan mo talaga makikita kung gaano kabayas itong mga gago na ito Di ba? Yung kay Teves. Tingnan niyo yung kay Teves. Hindi pa na proven guilty si Teves, pero anong ginawa ni Martin Romualdez? Tinanggal na niya bilang kongresista. Diba? Ganon ba? So, kung atin pa itong i-analyze, no, ng malalim, kung hindi siguro kaalyado ito si Zaldico, kung hindi ito kasamahan o kaalyado, kapartido ng administrasyon na ito, siguro
pinatatanggal na ito bilang kongresista o bilang representatives. Okay? Kung ano-ano nang sinarge sa kanya. Pero, ika nga, sabi nila, nakinabang siguro itong si Zaldico sa kanilang mga buhay-buhay dyan sa house. Kaya, mataas ang pasensya nila. Ganun lang kasimple ang explanation, ha? Kaya, kung totoo man itong sinabi mo, Zaldico, na I have every intention of returning to the Philippines. I am also intent on belying the false claims. So, alam mo naman na, sa totoo lang, Zaldico, kung sa paniniwala mo ay wala ka talagang kinalaman at sa tingin mo malinis ka, hindi naman mahirap humarap sa media, sa mga authorities, sa mga hearings, kung ikaw ay malinis. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Pero sa kalagayan mo ngayon, sa analysis ko, mahirap 'Di ba? Marami kang bagay na dapat i-explain sa taong bayan. Makikita mo, very luxurious ang pamumuhay mo. Sa bahay pa lang, marami kang bahay. Marami kang mga choppers, marami kang jets. So doon pa lamang dapat kang questionin. Ano ba ang mga business mo? Saan galing itong pera na ito na you can afford? 'Di ba? Kasi if you have business, madali naman yan sabihin, papatunayan mo, ipapakita mo yung bangko mo. Heto yung mga negosyo ko. Billions of pesos yan yung aking mga na-earn. 'Di ba? Madali yung i-explain. Tapos, kung sabi nga nila, kung ito po ay galing po sa illegal na mga, sabi nga nila, dito sa flood control ito, diyan tayo mahihirapan i-explain. 'Di ba? So, ikaw, if meron kang dignidad sa sarili mo, Zaldico, you have to come back. Tingnan lang natin because siya po ay binigyan ng until Monday. Diyan natin makikita ang House of Representatives kung tama ba sila sa kanilang treatment ni Zaldico. O unfair rin ang kanilang treatment. O fair lang ba kanilang treatment. Diyan natin yan malalaman sa Monday. Okay? At tingnan natin kung tuparin mo yung sinabi mo, Zaldico, na meron, pero sa tingin ko parang hindi pa rin siya babalik this coming Monday Kasi humihingi na nga siya ng extension. Kasi ang reasoning niya, may medical ano pa siya, appointments. Kasi yan naman lagi ang ginagamit na reasoning ng mga politician Yung medical kasi po kapag ang doktor na po ang magsulat niyan na you are not fit to work, you are not fit to stand trial, walang magagawa talaga ang kahit sino diyan kapag health issue na. Yan ang madaling pinaka Sabi ko nga noong wala pang flood control issue, ang sigla-sigla. Ngayon na parang nakikita na kung saan papunta itong anomalya na ito, biglang nagkasakit. Yeah. Mag-comment na kayo tingnan natin anong argumento nyo patungkol po dito. Ano sa tingin nyo? Uuwi ba si Zaldico? Will he face the charges laban sa kanya? Usap-usap tayo sa comment section.